Sinabi ni Jesucristo, ako ang ilaw ng mundo at buhay ng alagad ko. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga Pariseo at mga Eskriba kay Jesus, ang mga alagad ni Juan ay malimit mag-ayuno at manalangin. Gayon din ang alagad ng mga Pariseo. Ngunit ang mga alagad mo'y patuloy ng pagkain at pag-inom. Sumagot si Jesus, pag-aayunuhin ba ninyo ang mga panauhin sa kasalan, samantalang kasama pa nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala nang ikinasal, saka pa lamang sila mag-aayuno. Sinabi rin niya sa kanila ang isang talinghaga, walang pumipiraso sa bagong damit upang itagpi sa luma. Kapag ginawa ito, masisira ang bagong damit at ang tagping bago ay hindi babagay sa damit na luma. Wala rin nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag gayon ang ginawa, papuputokin ng bagong alak ang balat, matatapon ang alak at masisira ang sisidlan. Sa bagong sisidlang balat, dapat ilagay ang bagong alak at walang magkakagustong uminom ng bagong alak kapag nakainom na ng inimbak, sapagkat sasabihin niya, masarap ang inimbak. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Pakibati nga ang katabi ng magandang gabi. Mga kapatid, tayo pong lahat ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eucharistia ngayong unang Biyernes sa buwan ng Setyembre. At alam natin bilang mga deboto, ng unang Biyernes ang nilalaan nating araw para sa ating mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya bigyan po natin ng papuri at pasasalamat ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Mga kapatid, isang realidad po ang hinaharap natin sa kasalukuyang panahon natin. At ano po yun? Na napakabilis po ng takbo ng oras. No? Hindi natin namamalayan, Setyembre na pala. Ilang buwan na lamang malapit na ang Kapaskuhan. At kung gaano kabilis ang takbo ng oras, marahil ganun din kabilis ang pagtakbo ng teknolohiya. Kaya nga mapapansin natin, yung mga gadget natin, kakalabas pa lamang, makalipas ang isang buwan, luma na yan. Obsolete na yan. Kahit sa pananamit, yung tipong akala mo ikaw ay nasa uso, pero makalipas lamang ang ilang buwan, laos na yung damit na suot mo. Napakabilis ng takbo. At kung napakabilis ng takbo, minsan napakabilis din nating magbago ng pag-iisip. At kung napakabilis din nating magbago ng pag-iisip, akala natin lahat ng bagay mabilis ding maluma. Pero mga kapatid, may mga bagay na hindi po naluluma.
may mga bagay na hindi nalalaos. At ano po ang mga bagay na ito? Kailanman ang katotohanan hindi maluluma. Kailanman ang paggawa ng mabuti hindi dapat malaos. Kailanman ang paggawa ng tama sa kapwa ay hindi dapat malaos o hindi dapat maluma. Higit sa lahat, mga kapatid, hindi nalalaos ang salita ng Diyos. Kaya nga minsan wag nating sabihin, nung panahon namin ganito. Kahit kasi nung panahon ninyo at sa kasalukuyang panahon, ang salita ng Diyos ay buhay. Ang salita ng Diyos ay tapat sa kanyang mga itinuturo sa atin. Ang salita ng Diyos noong simula hanggang magpahanggang ngayon, hindi naluluma. Kaya mga kapatid, magandang tingnan. Laos na ba ang paggawa ng mabuti? Laos na ba ang paggawa ng tama? Laos na ba ang tumulong sa kapwa? Laos na ba na papurihan ng mga taong gumagawa ng mabuti? Kasi kung laos na ang mga bagay na ito, baka hindi natin tunay na nauunawaan ang salita ng Diyos na ipinagkakaloob sa atin. Dahil ang salita ng Diyos, hindi kailanman maluluma. Ang salita ng Diyos, kailanman hindi malalaos. Kaya magandang tingnan, mga kapatid, bilang mga mananampalataya at tagapakinig ng salita ng Diyos, ang salita ng Diyos dapat patuloy na namumuhay sa buhay ng bawat isa. Pangalawang bagay, mga kapatid, naniniwala po ako na ang bawat isa po sa atin dito sa loob ng simbahang ito at dumadalo sa ating online mass ay humihiling ng biyaya sa Panginoon. Tama po ba? Pumalakpak nga ang gustong makatanggap ng biyaya. Yung isa talagang gusto niyang napakalakas ng palakpak niya. Siguro gustong-gustong makatanggap ng biyaya. Pero mga kapatid, ang biyaya ng Diyos ay nag-uumapaw. Ang biyaya ng mahal na pong Jesus Nazareno ay tunay na sumasa atin. Pero ang tanong, kung nag-uumapaw ang biyaya mula sa Diyos, yung tumatanggap ba, may lugar para tanggapin ang biyaya? Uulitin ko, ha? Nag-uumapaw ang biyaya. Pero yung taong tumatanggap po ba, may lugar para tanggapin ang biyayang patuloy na ipinagkakaloob ng Panginoon? At ano pong ibig sabihin nito, mga kapatid? Baka kasi ang biyaya wala nang puwang sa puso. Baka kasi ang biyaya wala nang puwang sa ating kalooban. Bakit? Baka kasi ang puso puro galit. Baka ang puso puno ng inggit. Baka ang puso puno ng sama ng loob. Baka ang puso puno ng pagkakasala. Nag-uumapaw man ng biyaya kung walang puwang sa puso, baka hindi natin tunay na matanggap ang pagpapala at biyayang ito. Kaya ano ang magandang gawin, mga kapatid?
Kung gusto natin matanggap ang biyaya ng Panginoon, lagyan ng puwang ang Diyos sa inyong puso. Lagyan ng lugar si Jesus sa inyong puso. At paano magagawa ang mga bagay na ito? Magpatawad ka. Humiling ka ng tawad. Mangumpisal ka. At doon mo mararamdaman na ang pagpapala ng Diyos, kagaya ng kanilang mga sinasabi, siksik, liglig, at nag-uumapaw. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, pinapaalalahanan po tayo na tayong lahat ay tumatanggap ng biyaya. At sa pagtanggap natin ng biyaya ng Diyos, alam natin na kailanman ang kanyang turo hindi dapat maluma. Ang kanyang turo hindi dapat malaos, kundi ang kanyang turo, ang kanyang salita ay tunay na nag-uumapaw sa ating mga buhay at puso dahil lagi siyang may puwang sa ating mga sarili. At kung may puwang ang Diyos sa ating sarili, tunay siyang sumasa atin. At kapag ang Diyos ay sumaatin, tunay ngang ito ay nagkakaloob ng biyaya. At tandaan natin, ang biyaya ng Diyos, hindi kakarampot, hindi maliit, kundi ang biyaya ng Diyos, siksik, liglig, at nag-uumapaw. Amen.